Narito po ang mga tauhan sa El Filibusterismo. Ito po si Simeon, ang mayamang mag-aalahas, bumalik upang mahigante. Ako si Basilio, ang kaibigan ni Simeon at kasintahan ni Julie. Ako si Julie, anak ni Kabisang Talis at kasintahan ni Basilio. Ito po si Hermana Pencha, isang mayaman at madansaling babae na pinaglilingkuran ni Julie. Ako po si Paulita Gomez, kasintahan ni Isagani, ngunit nagpakasal kay Juanito Pilais. Ako si Juanito Pilais, kilalang may dugong Kastila at katipan ni Paulita Gomez. Ako ang Guardia Civil. Ako si Kabisang Talis, ama ni Julie, ang naghahangad ng karapatan sa malupaing inaangkin ng mga praile. Ako si Isagani, ang makatang kasintahan ni Paulita, pamangkin ni Padre Brandino. Ang mga mag-aaral na kasapit sa Akademiyang Wikang Kastila na pinamumunuan ni Basilio. Ako si Padre Brandino, ang amain ni Isagani. 113 taong lumipas bago bumalik sa Pilipinas si Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay naging kilalang-kilalang Simon sa kanyang Papa Apeo bilang isang mayamang mag-aalahas. Si Basilio ang binatang malapit nang matapos ng kursong manggagamot na nakatuklas sa lihim ni Simon. Noche Buena noon at nagsadya si Basilio sa libingan ng kanyang ina. Babalik na sana si Basilio sa bayan na makita niya si Simon sa isang kagubatan na nagbubungkal sa kanyang kayamanan. Kaila si Simon at nagtiwala siya kay Basilio at dito ay pinagtapat niya sa binata ang hangaring maghiganti sa pamahalaang umapi sa kanya at sa kanyang mga magulang. Hinikayat niya si Simon na makiisa sa kanya ang binata, subalit ito ay hindi sumang-ayon sapagkat ayon dito ay makapagtapos ng pag-aaral. Bumalik ako dito sa Pilipinas dahil sa isang dahilan. Iyon ang paghiganti ng pamahalaang Kastila sa aking mga magulang at hinahikayat kitang sumama sa aking samahan. Pasensya na, ngunit ayaw kong sumabi sa inyong samahan. Gusto ko pang makatapos ng aking pag-aaral. Gayunpaman, kahit tumanggi na si Basilio sa naging alok ni Simon sa kanilang pag-uusap sa Noche Buena sa libingan ng mga Ibarra, nagtungo pa rin ang mag-aalahas sa binata isang gabi. Nakausap siya kay Basilio na ito na sana ang namuno sa isang pangkat na siyang gigiba sa pento ng kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara habang may nagaganap habang kaguluhan sa iba't ibang buok ng Maynila na isinasagawa naman ng kanilang samahan. Gusto ko sanang ikaw ang mangungunang leader sa aking samahan para sa Kastila. Ikaw mismo ang gigiba sa kumbento ni Maria Clara. Pasensya na kaibigan, nagpatay ni si Maria Clara. Ano? Patay na si Maria Clara? Si Julie, anak na dalaga ni Kabisang Talis, nakatipan ni Basilio. Si Kabisang Talis ang kawaawang inagawan ng lupain ng korporasyon ng mga praile. Inilaban niya ito ng usapin sa hukuman, ngunit siya ay natalo.
Hinuli siya ng mga gwardiya sibil habang binabantayan niya ang kanyang lupain. Hoy! Hindi mo na to pag-aaring. Pain na ito. Pag-aaring na to ng mga praile. Umalis ka na dito. Hindi, sa akin ito. Hindi ako alis. Ayaw ko. Dako, si Julie ay pumasok na alila kay Manang Pensyang. Nakaipon ng karagdagang salapi para ipantubos sa nakulong na ama. Teka, Julie! Yan ang pabala natapos mo simula kanina? Sasagot-sagot ka pa, ha? Sagot-sagot ka pa? Ha? Anong gusto mo? Ha? Tama na po! Na ang lahat ng ito ay mabatid ni Basilio. Lubos na pinagsikapan ng kapisanan ng kabataan na kinabibilangan ni Basilio na magtayo ng akademyang wikang Kastila. Ang kanilang pagsisikap ay hindi nagkakaroon ng katuparan sapagkat hindi dinig ng mga kinauukulan. Ang kanilang pagkabigo ay pinagdiwang nila sa pamamagitan ng isang piging na idinaos sa isang pansiderya. Ang 14 na binatang labis na nagdaramdam sa nangyari sa kanilang kilusan ay dumalulungan. Malubha ang lagay ni Kapitan Tiago noon, kaya hindi siya nakadalos sa piging. Kinabukasan, pinaghuhuli ang mga mag-aaral na kasakit sa piging sa simbang gabi. Si Basilio ay kabilang sa mga hinuli. Hoy! Ano mga pinagagawa niya? Hulihin ang mga to. Huwag po! Anong gano'n niyo sa akin? Huwag po! Huwag po! Wala ka naman! Morita, mahal na mahal kita at handa kitang papakasalan sa lalong madaling panahon. Talaga, kung ganon, pakakasalan din kita. Kasi mahal na mahal kita. Salamat. Ito ang singsing. Kunin mo at tanda ito ng aking pagmamahal sa iyo. Salamat, Juanito. Pinautang ni Simon ng salapi ang ama ni Juanito upang bilhin ang bahay ni Kapitan Tiago nooy sumakabilang buhay na. Dinayakan at binago ang ayos ng bahay bilang paghahanda sa kasal ni Juanito at Paulita. Kabisang Tales, ito ang pera ipahiram ko sa iyo para panggastos sa kasal ni Paulita at Juanito at para pambili din sa bahay ni Kapitan Tiago. Salamat, Simon. Salamat sa pera. Sige. Samantalang iyon, nabigo ang balak ni Simon. Pinaghahanap siya ng mga may kapangyarihan. Nagtungo si Simon sa tahanan ni Padre Florentino na nasa may dalampasigan ng dagat Pasipiko at doon na nagtago. Umabot sa kanyang kaalaman na darating na ang mga humulis sa kanya, kaya siya ay uminom ng lason. Bago namatay, pinagtapat niya ni Padre Florentino ang tunay niyang pagkatao at ginawa niyang panghikayat sa mga may kapangyarihan upang apihin ang mga mamamayan at nang sa gayoy mapahimagsik ang mga tao sa pamahalaan. Itinapon ni Father Florentino sa dagat ang tahol ng kayamanan ni Simon pagkatapos ng ito'y mamatay. Ang ganitong sinasagawan niya upang anyay huwag na maging sarili ng kasamaan, maglilid sa katwiran
at magbunga ng kasakiman. Kahit kitang sumama sa aking